Buksan natin ang ating mga Bible sa Bagong Tipan. Ito ay nasa Lucas, Kabanatang 11. Ang babasahin natin mula sa verse 1 hanggang 10. Ganito po ang pagkakabasa. Siya'y pumasok at nagdaan sa Jericho o Jericho. At doon ay may isang lalaki na ang pangalan ay Zacchaeus. Siya isang punong manginingil ng buwis at mayaman. Nagsikap siyang makita kung sino si Jesus, subalit hindi magawa dahil sa karamihan ng mga tao, sapagkat siya'y pandak. Kaya tumakbo siya sa unahan at tumakyat sa isang puno ng sikomoro upang makita siya, sapagkat siya'y daraan sa daang iyon. At nang dumating si Jesus sa lugar na iyon, siya'y tumingala at sinabi sa kanya, Zacchaeus, dali ka, bumaba ka, sapagkat kailangan ako'y tumuloy sa bahay mo ngayon. Kaya't siya'y nagmadali, bumaba at natutuwa siyang tinanggap. Nang kanilang makita ito, ay nagbulong-bulungan silang lahat na nagsasabi, siya'y pumasok upang maging panauhin ng isang taong makasalanan. Si Zacchaeus ay tumindig at sinabi sa Panginoon, Panginoon, ang kalahati ng aking mga pag-aari ay bibigay ko sa mga dukha. At kung sa pamamagitan ng pandaraya ay may kinuha ako sa kanino mang tao, babayaran ko siya ng 4 na ulit. At sinabi sa kanya ni Jesus, dumating sa bahay na ito ngayon ang kaligtasan, sapagkat siya man ay anak din ni Abraham. Sapagkat ang anak ng tao ay dumating upang hanapin at iligtas ang nawawa. Ang pamagat po na ating pag-aralan ngayon o pagbulay-bulayan ay tungkol po sa pagsalubong ng maliit na tao sa dakilang Panginoon. Pagsalubong ng maliit na tao sa higanting Diyos. Tayo manalangin. Opo, Panginoon, nakatanim sa aming isipan, puso, ang mga aming natunghayan, masaksihan. Narinig namin sa aming mga tenga at hindi maalis sa aming mga kaisipan ang mga narinig naming papuri, pagbibigay luwalhati ng mga tao sa kapwa-tao. Nawa, mapaling po ang aming isipan na yun sa totoong pagsalubong sa isang dakilang Diyos. Tulungan niyo kaming na makita po ang dakilang kaipahan at dakilang ibubungan ng totoong pagsalubong sa isang totoong Diyos naming tagapagligtas. In Jesus' name. Kung sa pagkadiboto ng ating bansa, sobra ang ating bansa, sila ay diboto. At kiniklaim sa buong daigdig that Philippines is a Christian country. Alam natin hindi totoo yan. Sapagkat hindi Kristiyano ang mga Muslim, hindi Kristiyano ang mga Jehovah's Witness, at iba pang mga reliyon. Kundi, dapat ipahayag na karamihan po ng mga tao sa Pilipinas ay mga Romano Katoliko. At nagsasabi na lahat ng tao ay mga anak ng Diyos. Hindi natin may tatanggi because lahat ng tao, kaya natin binasa sa Acts kanina, verse 17, mula sa 16, nagmula naman tayo sa isang lahi at lahat ay supling ng Diyos. Pero hindi lahat ng tao ay Kristiyano.
Ang pagiging Kristiyano, alam natin, na ito'y magitan kay Kristo. At sino mang tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binibigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Sa totoong pagiging anak. Bago dumating ang Santo Lila, 5 milyon o higit pa ang debotong nagprosesyon sa isang rebulto na kung tawagin ay itim na Nazareno. Mainit nila itong ginawa. Hatakan doon, hatakan ng tali, at akyata ng mga tao doon sa karo upang makaabot doon sa kanilang sinasamba at magpahid ng panyo o halikan ng bahaging ito. Sila'y mainit talaga. Hindi mo matatawaran ang kanilang pagkamainit sa pagsamba sa rebultong ito. At alam natin, marami nasaktan at may namatay. At ngayon, dumating ang Santo Lila. Tao na mismo, hindi na rebulto. Tao na mismo ang sinasamba. At alam natin, ito ay laban sa utos ng Diyos. First and second commandment ng Panginoon sa 10 kautusan. Ang sabi sa unang kautusan, huwag kayong magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Ikalawang kautusan, huwag kayong sumamba doon sa mga nilikha, o huwag kayong gumawa ng anumang nilikha ayon sa mukha ng tao, maging ayon sa larawan ng Diyos na sa taas. Pero alam natin, inalis nila yan sa kanilang 10 Commandments at pinalitan, love your neighbor as you love yourself. Lalo na kung tao ang sinasamba. Lalo na kung ang tao ang siyang tinuturing na pag-asa ng lahat. Ang sabi sa banal na kasulatan, Jeremiah 17 verse 5, sinabi ni Yahweh, parurusahan ko ang sino mang tumatalikod sa akin at nagtitiwala sa kanyang kapwa sa lakas ng mga taong may hangganan ang buhay. Sa English po, ganito ang pagkakasabi. This is what the Lord has said. Cursed is the man who puts their faith in man and makes flesh his arm, and whose heart is turned away from the Lord. Kung mismong rebulto ay against the will of God, lalo na kung ang tao ang sinasamba. Sa banal na kasulatan, mismo mga apostol, hindi sila nagpapasamba. Apostol na ito. Mataas na mga lingkod ng Diyos. At ito ang kanilang tinutularan ng totoong lingkod ay si Pedro at sumusunod. Mapapansin natin sa Acts 10, 20, 26, si Peter mismo, nung sinugo siya kay Cornelius, isang Roman citizen na talagang makadiyos, sa totoong Diyos at hindi sa anumang rebulto. Pero nung dumating si Pedro, ang sabi sa verse 25, sinalubong ni Cornelius si Pedro at nagpatira pa sa harapan nito at sumamba. Na si Cornelio ay mayan tulad natin sa leader ng ating bansa. Pagdating ni Pedro, nagpatira pa at sumamba. Ngunit, ang sabi sa 26, sinabi ni Pedro, tumindig kayo, ako'y tao rin tulad ninyo. Pero ngayon, marami pong nagtitirik ng kandila kay San Pedro. Gayong si mismo San Pedro sabi, huwag nyo kung sambahin. Tulad din ako ninyo. Ganon din si Pablo at si Silas. Nung magpunta sila doon sa Efesos,
at sila'y nakagawa ng himala sa pamagitan ng kapangyarihan ni Kristo. Ang mga tao ron ay nagdala ng mga bulaklak at sila'y sinabitan sila ng mga bulaklak sa kanilang mga katawan na tinuturing bumaba ang Diyos sa ating kalagitnaan. Pero ang sagot ni Pablo sa Acts chapter 14 verse 14, nang malaman ito nina Bernabe at Pablo, hinapak nila ang kanilang mga damit at patakbong pumagitna sa mga tao, sumisigaw sila, mga Ginoo, huwag ninyong gawin yan. Mga tao rin kaming tulad ninyo. Ang isang totoong lingkod ng Diyos ay hindi nagpapasamba. At mismong mga anghel hindi nagpapasamba ng isang apostol. Revelation chapter 19 verse 9 to 10. Mapapansin natin na ang anghel ang tinutukoy dito nagdala ng mabuting balita kay Juan, John the Beloved. Sa verse 9 at sabi, at sinabi sa akin ng anghel, mapalad ang inaayayahan sa piging, sa kasal ng kordero, idinugtog pa niya, ito ay tunay na mga salita ng Diyos. At anong ginawa ni John, ni Juan, na apostol, nagpatira pa ako sa kanyang paanan upang sambahin siya. Ngunit sinabi niya sa akin, huwag! Ako may aliping tulad mo at na mga kapatid mong nagpaparutuo kay Jesus. Angels are also servants of God. Tulad ng mga apostol, tulad natin, sila ay mga servants of God. Revelation 22 verse 8 to 9. Akong si Juan ang nakarinig at nakakita sa lahat ng ito. Matapos kong marinig at makita ang lahat, ako'y nagpatirapa sa paanan ng anghel na nagpakita sa akin ng mga ito upang siya'y sambahin. Ngunit sinabi niya, huwag! Ako may aliping tulad mo. Mismong anghel na lingkod ng Diyos, na sugo ng Diyos, hindi po nagpapasamba. Ngunit, ito po, hindi po ako naninira. Sinasabi ko lang po ang katotohanan ng pananakasulatan. At sinasabi ko sa inyong lahat upang huwag tayong madaya kung sino talaga ang dapat nating pag-asa at dapat nating sambahin. Ngayon dumating itong santo nila. Ginastusan ng maigi, pinaghandaan halos isang taon. Ibinuhos lahat ang pera, naggastos na sapat nang itulong sa lahat ng biktima ng Yolanda. Pero hindi yan ipinakita kung magkano. Pero nakikita sa inyong mga mata kung gaano kalaking paghahanda. May proteksyon buong sandatahan ng Pilipinas dinala para doon. Kailangan ipamalita sa lahat, kailangan lahat nakabidyo, lahat. At pinasakay sa karo na mataas na sasakyan para makita ng lahat kung gaano siya kadakilang tao. Anong paniniwala ng mga Pilipino? Hindi lahat, kundi ng Katoliko. Dumating ang tagapagligtas. Ang sabi nila. Ako nagsiselos na ako sa isang tao na sabi, he is the appointed Son of God. Talaga mismo sarili niya, sinasabi niya, ako ang anak ng Diyos. Nasa Bisaya. Siya mismo sarili niya. Pinoproclaim niya na he is the appointed Son. But this man, mismong Pilipino, nag-declare that this is God. Vicar of Christ. Alam niyo ba kung anong sabi ng Vicar of Christ? Siya yung kapalit ni Kristo. Ngayon si Kristo nakaupo sa trono. Vicar means siya yung pumapalit. Siya yung nagbabago ng puso ng mga tao. Siya yung nagkukonflict ng kasalanan ng tao. Kanyang gawa yun. Ang banal na Espiritu lamang. Yan ang ipinangako ng Panginoon na sa aking pag-alis, isusugo ng aking Ama, susugo ko ang banal na Espiritu upang mag-convict sa inyo sa righteousness and sin.
At ang vicar na ito ang siyang magsilang sa inyo sa bagong kapanganakan. Wala pang ibang vicar maliban sa third person of the Holy Trinity. Yan po ay yung banal na kasulatan. Pag-asa ka ng mamahihirap. Kaya naka-program na kung sino lalapit sa kanya. Hindi lahat. Namimili ng mga tao as a representative to Filipino poor people. Naparito siya para dumamay sa mga nasalanta. At ang sabi niya na mapalapit ka lang doon sa kanya. Mangingilabot ka, parang nahugasan ang lahat ng iyong kasalanan. Kaya nung nabasa niya, ay na, malapit na. Ayun, malapit ako. Ayun na. Tuwa na ako. Mga kapatid, hindi po ito paninira. Hindi po paninira, kundi pagpapahayag po ng katotohanan that these people are so religious. Alam niyo ba ibig sabihin ng religious? Dalawa pong meaning yan. Meaning, Diyos nun, maka-Diyos, o di kaya superstitious. Dalawa pong kahulugan ng religion. Superstitious and godly. Hinahalikan ang mga kamay. Paa. My toes, my head, my shoulder. Niyuyukuran. Maging ang pinakamataas natin leader ng iglesia. Wise yun eh. Mga intellectual. Pero hindi pinapaniwala ng Bible that there is only one holy living God to be worshipped. At kapag ka napaspasan ka lang, masaya na lahat. At turing na yung Diyos. Pero ang sabi ng Isaiah 42 verse 8, what does Isaiah chapter 42 verse 8? Ang sabi rito ng Panginoon, I am the Lord, that is my name. I will not give my glory to another, or my praise to pictured images. Ako, si Yahweh, lamang ang inyong Diyos. Walang ibang Diyos na maaring umangkin sa aking kalingningan o kaluluwalhatian, ni makaagaw sa aking karangalan. Kaya sinseros ang Diyos eh. Kaya ang Diyos, isa sa kinokondem niya sa kanyang utos ay ang mga images. God is a holy God and a jealous God. Ang kanyang pagsiselos ay banal. Salita ng Diyos ay napakalinaw sa kamalian ito. Hindi ito paninira o pamumuna lamang, kundi paglalahad ng katotohanan sa ating naririto, sapagkat ang paninira, pupunta ka mismo doon para sirain sila. Pero sa atin, sinasabing katotohanan upang magising tayo sa katotohanan. Wala tayo sinisiraan dito. Lahat tayo nandito para sumamba sa totoong Diyos at hindi sila. Kaya walang paninira ang ginagawa dito, kundi pagsasaad ng katotohanan. Alam niyo ba? Utos mismo ni Kristo na sambahin lamang ang isang Diyos. Even Satan, inutusan ni Christ. Matthew chapter 4 verse 10, ganito po ang sabi ni Jesus Christ. Then said Jesus to Satan, away, Satan, for it is in the writings, give worship to the Lord your God and His servant only. Utos ng Diyos yan. Na walang ibang sasambay kundi ang Diyos lamang. At alam natin, as Christian, we know na si Christ nag-promise sa atin nung siya'y makyat, I'll be back.
Babalik siyang muli. Ang ating Panginoon. Kaya nga, sa habang siya tayo naghihintay, inihanda natin ang mga tao, i-preach natin ang gospel sa mga tao ito na sumasamba sa kapwa-tao. Sapagkat sila'y mapapahamak. Ipangaral natin sa kanila. Ito yung time, mga kapatid, na tayo'y tumayo. Nasa katotohanan. At ipahayag sa kanila ang kanilang kamalian. Darating muli ang Panginoon, hindi para magligtas. Hindi siya darating para magligtas. Darating siya upang kunin ang mga naghihintay sa Kanya, mga believers na totoong hinugasan ng Kanyang dugo na naghihintay, kukunin at Kanyang parusahan ang mga taong hindi kumikilala sa Diyos at hindi sumusunod sa Kanyang Ebanghelyo. Hindi siya darating para magligtas. Ito yung time na dapat maligtas ang tao. Yun yung sabi sa 2 Thessalonians chapter 1 verse 8. Immediate context sa verse 6. Ang sabi, gagawin ng Diyos ang nararapat. Tiyak na pahirapan niya ang mga nagpapahirap sa inyo. Kayo namang mga nagtitiis ay aaluin niyang kasama namin pagbabalik ng Panginoong Hesus mula sa langit kasama ang makapangyarihan niyang mga anghel. Darating siya muli. Verse 8, darating siya sa gitna ng naglalagablab na apoy at parusahan ang lahat ng hindi kumilala sa Diyos at ang hindi sumunod sa mabuting balita tungkol sa ating Panginoong Jesus. Hindi siya para magligtas, kundi para parusahan yung mga tumatalikod sa totoong Diyos para sumamba sa iba't ibang Diyos. At hindi sumusunod sa Ebanghelyong kanilang napapakinggan. Hindi siya para magligtas. Hebrews chapter 9 verse 28, isa pang pangako ng muling pagbabalik ng Panginoon. Ang sabi niya, gayon din naman si Kristo'y minsang inihandog bilang hain upang pawiin ang mga kasalanan ng mga tao. Siya'y muling darating, hindi upang ihandog na muli dahil sa kasalanan, kundi upang iligtas ang mga naghihintay sa Kanya. Kaya dapat na kayo magselos, mga kapatid, sa nakikita ninyong kamangmangan. Magsiselos ka lamang kung alam mo ang katotohanan. Hindi dahil sa ikaw religyoso, but you know the truth. Dapat lang tayo magsisi. Na bilang paghahanda sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Luke chapter 19 na ating binasa ay isang kasaysayang tumutukoy sa isang taong nagsikap makita si Hesus nang salubungin ng napakaraming tao sa lugar po ng Jericho. Si Jesus dito ay patungo sa Bethany upang buhayin si Lazarus, ang kanyang kaibigan. At pagkatapos nun, siya tutuloy na sa Jerusalem at walang makapipigil anumang unos, anumang bagyo, matutuloy at matutuloy ang kamatayan ng Panginoon. Hindi siya nag-aalalang mamatay sapagkat nakatakda siyang mamatay. Pero dito, ano pa agad? Hindi yung totoong kapalit ni Jesus Christ. Kaya ang Luke chapter 19 verse 1 to 10 ay nagpapakita sa atin kung ano ang layunin ng Panginoon sa kanyang pagparito, sa kanyang pagdalaw, at sa lugar at ito at ano ang mga katungkulan natin upang matanggap ang bunga ng pagsalubong sa kanya. So ano po dapat nating malamang sa kasaysayan ito? Mayroon pong tatlong pinapakita rito sa ating pong binasa, Luke chapter 19. Una, makikita natin sa verses 1 to 4, ipinapakita dito sa atin ang paghahanap ng isang makasalanan. Ang paghahanap ng isang makasalanan. Alam natin lahat tayo makasalanan, pero hinahanap nitong makasalanan ito ang totoong Jesus. At hindi po yung nagsasabing kumakatawan o kapalit ni Jesus. Tingnan nyo itong tao ito. Verse 1 to 4. Basahin natin sa ganun ulit. May time pa tayo. Pumasok si Jesus sa Jericho at naglakad sa kabayanan. Doon may isang mayamang puno ng mga publikano na nangalang Zaccheo. At pinagsikapan niyang makita si Jesus upang makilala kung sino ito. Ngunit siya'y napakapandak.
At dahil sa dami ng tao, hindi niya makita si Jesus. Kaya patakbo siyang nagpauna at umakyat sa isang puno ng sigamoro upang makita si Jesus nagdaraan. Si Zaccheo. Ang ibig po ng pangalan ng Zaccheo ay nagmula sa salitang Zaki. Ang ibig sabihin pure, malinis. Malinis. Pero itong taong ito, isa siyang bantok na tao. Siya po ay isang puno ng maniningil ng buwis. Ibig sabihin, mayroon siyang posisyon. Mayroon siyang katungkulan. Kilala siya ng lipunan. Bakit? Sapagkat sa kanya pong posisyon, siya po ay empleyado o worker po under ng Roma. At dahil siya po ay mayroong kapangyarihan doon sa Roma na umalipin sa kanila, may kapangyarihan itong si Zaccheo. Hindi siya ordinaryong tao lamang. May kapangyarihan ito. At dahil may kapangyarihan siya, mayroon ding pahintulot si Zaccheo mula sa Roma na maningil ng higit sa hinihinging tax sa mga tao. Kaya niyang gawin yun. At dahil siya puno, ibig sabihin, marami pa siyang under ng mga tax collectors. Marami siyang tauhan. Pero tataka tayo, bakit nais niyang makita si Jesus? Ay, alam naman natin sa marami ng tauhan, isa na na-convert doon. Sino? Si Mateo. Marahil, siyempre, nagre-report ito. Kaya gusto niyang makita si Jesus Christ. Kaya itong si Zaccheo, siya kinatatakutan ng mga tao. At hindi lamang siya kinatakutan, kundi siya po ay dinudura, niluluwa ng kanyang bayan. Dahil siya ay turing din ang makasalanan. Dahil under siya nung kaaway ng bayan ng Israel. Kumbaga sa ating panahon, makahapon, makapili pala. No? Marami pong mga tao na munghi sa kapwa Pilipino dahil sila ay makapili. Ibig sabihin, kampi sila ng Pero itong taong ito, nasa kanya lahat, pero nangangailangan siya. He is in a desperate, talagang desperado siyang makilala ang Panginoon. Para sa kanya, yung sinabi ni Mark sa chapter 8, verse 36 to 37, what does it profit a man if he gains the whole world and loses his one soul? Para makikita natin dito na anong silbi nung kayamanan, maangkinuman, buong kayamanan sa libutan, pero ligaw naman yung kaluluwa. Makikita natin si Zaccheo, isa sa tao nun. Maglase. Pero, tingnan itong kabalahan. Makita natin yung kanyang kabantugan ngayon, kaabalahan niya. Abalang-abala ang taong ito, pero may time siya maghanap kay Kristo. Kayo ba abala? Kayo ba busy? Sana maging presidente na kayo para may panahon na kayo kay Jesus Christ. Pero kung lagi kayo busy, pwede pa rin. Si Zaccheo, busy palagi ito sa kanyang negosyo, trabaho niya. Nasa kanya na lahat ng kailangan ng tao ayon sa pananaw ng mundo, pero may pagmamalasakit siya sa kanyang kaluluwa. Sinikap niyang hanakin siya, Jesus Christ. Mayroon siyang needs. Desperado siya makita si Jesus. Pero may problema siya. Anong problema niya? Dalawang problem niya crowd and yung kanyang stature, yung kanyang katayuan, pandakit. Itong Bible natin dito, talaga sinabi niya, pandak. Sa akin, medyo may grace pa yun, maliit na tao. Alam niyo ba, pinagtagumpayan ni Zaccheo ang lahat ng hadlang na ito. Karamihan talaga, unang-unang hadlang para ikaw ay mapalayo kay Kristo ay ang crowd, ang mga tao. Pag maraming tao sumusunod kahit mali na, ang mga tao rin sumusunod kahit mali na. At maraming tao, kahit ang iyong kamag-anak, maging ang iyong asawa at anak, ang siya magsasabi sa iyo, kalukuhan yung pinupuntahan mo. Anong makukuha mo dyan? Hanapin mo si Jesus?
Eh sapat na yung mayroon kang alam sa kanyang kapanganakan, December 25, at ang kanyang kamatayan, April 4. Tama na yun. Eh huwag ka na maghanap pa para makilala mo si Jesus. Karamihan po, yan po ang unang hakbang, o unang hadlang. Pero si Zacchaeus, napagtagumpayan niya. Pero mayroon pa rin siya sa problema, yung kanyang pagiging panggap. Eh siguro, mga tao nasa panglagi natin, 5 feet ang lahat. Eh siya ay nasa 4'5". Hindi niya kaya abutin. Eh si Kristo hindi kasi nakasakay sa karo na mataas para makita ng lahat. Si Kristo ay hindi makita sa gitna ng tao. Malibang magsusumikap kang hanapin siya. Ganon si Christ. Hindi siya mataas. Humble si Christ. Kung lulusot naman siya kayo sa ilalim, eh malaki naman siya sa mga sa Bisaya, bilahan sa mga tao. Hindi siya paglibukod siya dahil mauungad niya yung mga tao. Pero pinagtagumpay niya ito, anong ginawa niya? Kung saan pumunta si Christ, abay, tumakbo siya, unahan niya. At sumakay siya umakay sa pulo ng sikumoro. Madali po akatin kahit ng pandak ng sikumoro. Dahil ang pulo ng sikumoro, mababa po yan. Tapos ang mga sanga niya malaki. Pero hindi malabay, hindi maikli. Makaunting dahon, hindi talagang kapal. Kaya ang dali akatin ni Zacchaeus. Ano yung hadlan sa atin, sa ating personal problem natin? What is our personal problem? Ang ating sariling kasalanan. Mismo ang ating pagkamakasalanan ang magsasabi sa ating sarili, huwag ka dyan, maniwala ka, doon ka sa marami. Mas marami, mas totoo. Eh, gaano na ilan na lang yung mga miyembro sa church na pinupuntahan mo? Hindi totoo yan. Yung po ang natural nating hadlang, ang ating sarili. Masyado tayong mapagmatas. Masyado tayong tamad. Masyado tayong papaya. Masyado tayong kampante sa ating kalagayan. Yan po ang unang hadlang sa paglapit natin kay Jesus. Pero tingnan nyo ang kanyang pagtsatsaga. Verse 4, ang sabi sa verse 4, kaya't patakbo siyang nagpauna at umakyat sa isang pulo ng sikumoro upang makita si Jesus na magdaraan. Tiyaga. Tiyaga talaga. Alam natin tiyaga. Si Bilyar, ginagamit yung tiyaga kaysa yumaman. Diba? Tiyaga. Masudyante, tiyaga. Mayroon sumakay sa mga traffic ngayon, sa mga sasakyan, pero tiyaga hanggang sa makatapos ng kolehiyo. Pagkatapos ng kolehiyo, tiyaga. Ulit, paghanap ng trabaho. Pag may trabaho, tiyaga pa rin, kahit maliit ang sweldo. Pagkatapos kong umundot, tiyaga pa rin. Lahat tiyaga. Ano mang bagay kailangan ng tiyaga? Bakit hindi tayo makapagtiyagang hanapin si Kristo? Hanapin ang totoong Jesus. Makilalanin natin siya. Yun ang mahalaga. Hindi sapat yung nakilala mo lang siya, kundi kilalanin mo siya personal na relasyon. Alam nyo, yung mga taong nagtsatsaga, tulad kay Zacchaeus, ano siya, curious siya nung una eh. Curious na, sino ba itong Jesus talaga? Bakit sinusundan ng maraming tao? Habang nag-uusisa siya, yung kanyang paghangad talaga, alam nyo, ano nangyari? Nagiging pagsamba. Yung hangarin niya na makilala si Kristo, gusto ko makikapit, pagdag ako, maraming tao. Akit ako sa sikumoro. Yun ang nangyari talagang, yung kanyang paghahanap para makilala si Kristo, naging totoong pagsamba sa kanya. Kaya ingat kayo kung sino-sino sundan nyo dahil sumasamba kayo doon. Umakit kayo ng kuryente ng poste para makita kung dumaraan. Pagsamba na yan. Paghanda mo napakaking gastos. Pagsamba na yan. Namatayan ka, nabagsakan ka ng speaker, pero walang reklamo. Pagsamba yan. Ikaw, saan ka nagsisikap? Ano yung pinagsisikapan mo ngayon? Pagsamba yan. Pagsamba yan. So nakita natin, ang paghahanap ng isang makasalanan. Tayo ba'y makasalanan? Hanapin natin ang totoo. Pero alam nyo, kapag tayo naghanap sa
ating Panginoon. Ikalawa, makikita naman natin yung paghahanap ng tagapagligtas. Actually, ang Panginoon sa kalagayan ito, hindi siya nagkataon na padaan lamang doon sa lugar na ito. Marami pong daan na pwedeng daanan ng Panginoon. Pero may panahon siya sa mga nangangailangan. Kilala niya ang mga taong kanyang pupuntahan upang kanyang bigyan ng buhay. Hindi po nagkataon. Hindi lamang si Zaccheo ang naghanap dito. Nababasa ng Diyos ang puso natin. Kaya mismo ang Panginoon din ang naghahanap sa isang makasalanan. Yung conclusion dito ni Luke, sa verse 10, naparito ang anak ng tao upang hanapin at iligtas ang mga nariligaw. Dito po sa ating binasa, si Jesus po ay dumating para kay Zaccheo. Napakaraming tao po ang sumalubong sa kanya. Pero ipinakita natin dito sa sulat nito, sininggle out ni Luke kung sino talagang sinadya ng Panginoon. Ang sinasadya ng Panginoon ay yung pusong talagang mayroong pong pagsamba kay Kristo. Na alam natin, marami pa siyang pinagaling dyan. Si Bartimeo na isang bulas, 2 bulas. Marami siyang ginawang himala. Pero sininggle out niya kung sino yung tao ito sa kanya. Isang makasalanan, ngunit alam niya ang kanyang name, kanyang pangangailangan. Itong layunin ng pagparito ni Jesus. Puntahan ang mga patay sa kasalanan upang alukin ng buhay sa pamamagitan niya. John 6:44 and 65, ganito po ang sabi. Walang makakalapit sa akin, ang sabi ni Jesus Christ, malibang dalhin siya ng amang nagsugo sa akin. At ang lahat sa akin ang lahat lalapit sa akin ay muli kong bubuhayin sa huling araw. 65, ganito ang sabi. Idinugtong pa niya, iyan ang dahilan kaya ko sinasabi sa inyo na walang makakalapit sa akin malibang loobin ito ng Ama. Tingnan niyo ang nangyari kay Zaccheo. Kalooban ng Ama ni Zaccheo, hanapin si Jesus. Layunin ni Jesus, nakatagpuin ang isinugo ng Ama na makatagpo siya at kailanman hindi niya ito itatahon. Naroon sa atin ang katungkulan na kay Kristo ang biyaya. Hindi yung sinasabi na help your that God will help you. Help yourself and God will help you. Mali pong katuano yan salita. Believe God and God will help you. Hindi po nababatay sa ating pagsisikap para tayo tulungan ng Diyos, para tayo ligtas ng Diyos. Hindi po. Kundi sa magitan ng pananampalataya lang. Pero kung mayroon tayong tamang pananampalataya, lalapit ito kay Kristo. Hahanap ito kay Kristo. So, yun pong layunin ng pagbisita ng Panginoon sa bayan ito. At isinalang-alang niya si Zaccheo. Nang tumigil si Jesus sa tapat ni Zaccheo, ano natin sa verse 5, pagdating ni Jesus sa dakong yon, siya'y tumingala. At sinabi sa kanya, Zaccheo, bumaba ka agad sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon sa bahay mo. Kailangan kong tumuloy ngayon. Pala sinabi na nakikita ni Zaccheo si Jesus. Wala nang sinabi na nakita ni Zaccheo si Jesus. Hindi. Kundi si Jesus tumingala sa kanya. Si Jesus po ang nakita. Yung ating pagkamaliit na tao, tulad kay Zaccheo, lahat ng ating maliit na nagagawa, hindi yun ang dahilan para tayo tatagpuin ng Diyos, kundi ang dahilan doon ay ang pagpili ng Diyos, kaya tayo tinatakbo. Zaccheo, bumaba ka.
Pero alam niyo ba, nung tignan niya yung Panginoon si Zacchaeus, ano napansin niyo? Unang binanggit kanyang pangalan. Kilala ni Jesus. Zacchaeus. Meron kayo nag-introduce sa kanya? Alam natin. Si Nathaniel, nung tawagin ng kanyang isang kapatid, ang sabi ni Jesus Christ, narito ang totoong Israelita, isang malinis. Sabi ni Nathaniel, tunay na kayo ay anak ng Diyos. Paano niyo nalaman na ako isang Israelita? Ang sabi ni Jesus Christ, bago palang tawagin sino yung tumawag sa kanya? Doon nakaupo ka sa ilalim ng puno, kilala na kita. At lahat ng dapat malaman kay Zacchaeus, alam na ng Panginoon. Kung gaano siya kasama, kung gaano siya mapandamangan sa kanyang kapwa, kung gaano siya walang panahon sa time na yun, kundi pagpapayaman, may kapangyarihan sa ginagamit niya ng kapangyarihan ito. And yet, he was loved by Jesus Christ. Hindi busy ang Panginoon para hanapin at ligtas ang mga naliligaw. Sapagkat ang Panginoon sa puso ko nakatingin. Umakyat ka man ng 3 poste para makita mo yung hindi lang titignan po, kawawa naman, talaga nagpapakahirap siya, no? Hindi. Yung puso. Sino itong si Zacchaeus ito? Masama nga siya. Pero ang puso niya, nagsusumikap talagang makita si Jesus Christ. Alam niyo ang tawag na ito? Dalawa. Una, madali ang tawag. Zacchaeus, bumaba ka agad. Ikalawa, walang pagkakamaling tawag. Zacchaeus! Kilala niya. Bumaba ka kaagad. Well, siguro, sa atin din, dapat din tayo bumaba agad sa ating sarili. Dahil maaaring dumating agad ang Panginoon, ngayon pa lang darating, hindi ka nasa taas ka pa rin ng iyong pinagmamalaking puno. O di kaya, darating ang kamatayan. Yung punong bagsakan ng instrumento sa Tacloban, saan kayo nakanda ang puso niya? Sa Diyos o kay Papa? Kung sabi ni Papa, hayaan mo, ipaghahanda ko kayo ng lugar sa langit. Sino lang salita ng gano'n? Sino lang pwede makapag-claim ng gano'n? Ng salita? Only Jesus. Tanging si Jesus lang. At walang sino bang tao. Dahil kapag tao namatay, kung siya makasalanan sa impyerno, hindi siya makakabalik. Ay, hindi totoo yung may mga nagmumulto. At ang sino mang namatay na matuwid sa langit agad, sa paraiso, walang makakabalik. At walang kamalian. At maging sa iyo. Sa akin. Ang sabi ng banal na kasulatan, Ephesians chapter 1 verse 4, ikaw'y pinili ng Diyos, kilala ka na niya. He knew you before the foundation of the world. Bago pa lamang likhain ng sanlibutan, kilala ka na ng Panginoon. Wala pong pagkakamali at pagkakataon. Nais iligtas ng Panginoon ng kanyang biyaya ang mga taong idinadala ng Ama sa kanya. Then thirdly, nakita natin ang paghahanap ng makasalanan. Ngayon naman, nakita natin ang paghahanap ng tagapagligtas. Na ikatlo, ang nakagigilalas o nakagigilalas na kaligtasan na nangyari. Verse 6 to 10. Ganito po sabi. Nagmamadali siyang bumaba at tuwang-tuwang tinanggap si Jesus. Wow, nagmamadali. Siguro, lumukso kaya o di kaya naglampitin na lamang sa sanga para makababa agad. Dahil Panginoon tumawag sa kanya eh. At siyang tuwa. Aba siguro, parang naglulumuntag ito, tuwa. Lahat ng nakakita, ay, ang sabi dyan, lahat ng nakakita, ibig sabihin, minasdan talaga sa Zacchaeus simula sa pagbaba ng puno na kung anong itsura niya, parang nakatagpo siya ng isang kayamanan.
Tuwang-tuwa siya na nakilala siya ni Jesus. Hindi na bigo yung kanyang pag-angat sapagkat si Jesus mismo ang sumalubog sa kanya at pinababa at ang sabi, bumaba agad, kailangan kong pumasok sa iyong bahay. Nakita ito. Hanggang sa bahay, tuwang-tuwa siya kayo, nakaupo, katabi ng Panginoon. At kasama ang mga maniningil din buwis at maraming mga ususero din, mga religious. Kaya yung mga tao nito sabi, lahat na nakakita nito ay naggulong-gulungan. Nakikituloy siya sa isang kasalanan. Na ano po ang ipinapakita siya? Nang sino mang sa alam ng mga Hudyo, no? Nang sino mang nakikisama sa kasalanan ay makasalanan din. Kaya ang turing din nila kay Kristo makasalanan sapagkat siya nakikisama sa makasalanan. Na totoo makasalanan sa kayo, right? Pero makasalanan ka rin. Kaya hindi mo pwede may turo yung mga bakla na papunta yung impyerno yan. Makasalanan. Pero pareho lang tayo papunta yung impyerno dahil hindi man ako bakla pero ibang kasalanan naman sa akin. Yung taong yun, ang kasalanan niya yung pagiging bakla. At hindi lang yung kanyang hindi pagsampalataya kay Kristo, hindi pa niniwala sa Diyos, kundi naniwala sa mga reporto o sa ano pa man. Pareho lang tayo. Kaya hindi tayo pwede makapagturo na, sa kayo, pinutuloy na isang makasalanan tulad niya. Now, sino sila? Nasasalita ka na. Makasalanan din. Lahat tayo makasalanan. So, wala tayong karapatang pamusga. Ang ating karapatan, ipangaral sa kanilang kagutuhan. So, verse 6, hanggang 10, ang sabi, sa verse 8, tumayo si Zacchaeus at sinabi, Panginoon, ibibigay ko po sa mga dukha ang kalahati ng aking ari-arian. Nagtanong ko, inutusan ba siya ng Panginoon na ibigay ang kanyang kalahati ng kanyang ari-arian? Wow! Kung mayroon siya halimbawa 10 milyon, 5 milyon ibibigay niya. Magkagawa ba natin yun? Tayo, pag sabing 10%, madali yan. 100 ang kita ko, 10 piso lang yun. Bibigay ko sa kanya. Bigay ko. Lagi 1,000, 100 lang. 10,000, 1,000 lang yun ah. 100,000. Aba, magkano yun? 10,000. Marami nang mabibili nun. Pero but this man, kalahati ng kanyang kaimanan, bibigay niya. At hindi na yun. Ang sabi pa sa verse 9, verse 8, tumayo sa kayo at sinabi, ibigay ko sa mga dukha ang kalahati ng aking ari-arian. At kung ako'y may nadayang sinuman, 4 na ibayo ang isasauli ko sa kanya. Kaya alam niya talaga ng kanyang paninigin ng buwis, sobra. So nararapat. Inamin niya yun eh. So ano pang matitira sa kanya, 4 na ibayo, babalik niya. Halimbawa, kung nakapaningin siya ng 1,000, ay 4,000 yun. Ilang populasyon nandoon sa lugar na ito? Palagyan natin 100,000. 400,000, babalik na. Kung halimbawa hindi na 1,000, wala na rin siya makikira. So, tanong natin, naligtas ba sa kayo? Yes, naligtas siya. Una-una, ang tanda po ng kaligtasan, tinanggap niyo sa kayo ang kanyang kasalanan. Tinanggap niya. Sige siya lahat, tinanggap niya ang tagapagligtas. Nung imbitahan siya, agad siyang sumunod, bukas ang bahay niya para sa Panginoon, at punong-puno siya ng kagalakan. Bunga ng kanyang kaligtasan. Na, sa atin, sumusunod ba agad tayo sa Panginoon? Yan ba niya sa atin? Marami tayong dahilan. Hindi tayo maubusan ng dahilan. Bukas ba ang ating puso? Ibahay dyan,
Yan ay paglalarawan ng ating puso. Na may kagalakan sa Panginoon. Alam nyo, wala nang pinaka-interesahan ng Panginoon sa buhay natin ay ating puso. Nais lang tumila sa iyong puso. Nais lang manatili sa iyong puso. At ito si Sakeo, wala siyang pag-alam-alam, tinanggap niya ang Panginoon. At ikalawa, nagbago si Sakeo, tanda ng kanyang pagsisisi. Anong pagbabago ginawa ni Sakeo? Ano man yung kalahati ng kanyang kayamanan ibibigay niya. Kita natin ang generosity ni Sakeo. Alam niyo yung bagong puso? Hindi po nag-aalala kung ano yung mawawala sa kanya. Nag-aalala siya kung ano yung dapat niyang mawala sa kanya. Bukas po ang kanyang puso sa pagtulong. At ikalawa, handa siya magbayad ng kanyang pagkakautang. Kung tawagin niyan, restitution. Ano mang nagawa kong pagkakasalan noon, ano mang sino mang tama kong saktan, pupuntahan ko siya, tiniya ko ng panisahan. Yan po yung tanda ng mga totoong naligtas. Generous, mapagbigay, at handang magbayad para mapunan ang kanyang nagawang kasalanan. Sabi ng 2 Corinthians 5 verse 17, sino mang na kay Kristo, siya isang bagong nilalang. New creature. Itong si Sakeo. Kaya si Sakeo nagtubos ng dakilang kaligtasan kay Kristo. Kaya sabi sa verse 9, at sinabi sa kanya ni Jesus, mismong sa kanyang pandinig, ang kaligtasan dumating ngayon sa sambayan dito. Today, salvation has come to this house. Dalawa pong ibig sabihin no. Una, dumating ang kaligtasan para kay Sakeo. At sa bahay na ito, dumating din ang kaligtasan ng kanyang sambayan. Saan natin nakikita yun? Acts chapter 16, verse 31. Ang sabi ng lalaki yung prison guard, man, what must I do to be saved? Ang sabi po, believe in the Lord Jesus Christ, and you and your household shall be saved. Sumampalataya ka, ikaw at ang iyong sambayan ay maliligtas. Dumating dito. Kaya nga, ang sabi ng Panginoon sa lahat ng mga taong nakarnig, sa verse 10, sapagkat naparito ang anak ng tao upang hanapin at iligtas ang naligaw. Now, bago tayo magsara, mga kapatid, nais mag-iwan ng at least 4 lessons. May kailan po. Una, ang pagliligtas ng Diyos. Kapag ang Diyos ay naligtas, gaano ka man ka makasalanan, gaano man karami ang iyong kasalanan tulad ni Sakeo, mari ikaw ay mapanlamang, mari ikaw walang panahon sa Diyos, mari ikaw ay relihiyoso, pero marami ka nasaktan, minamahal ka pa rin ang Panginoon. Wala pong maaring mabiyan sa kanyang kapangyarihan para magligtas. Ililigtas ka pa rin ng Panginoon sapagkat kapangyarihan ng Panginoon surpasses all things para ikaw ay kanyang bakit. Kaya may pag-asa palagi. Ikalawa, yung ating kaliitan. Si Zacchaeus, sa kanyang kaliitan, sinikap niyang gawin ang kanyang katungkulan makita si Jesus, but he failed. Ginawa niya lahat ng kanyang katungkulan. Pero nakita natin, mismo ang Panginoon ang nakakita sa kanya. Pero ang aral dito, huwag nating hamakin ang maliliit nating nagagawa upang pagsigapang makilala si Kristo. Gawin natin, hindi ito hinahamak ng Panginoon. Maliit na bagay na yung aatin tayo para makinig ng salita ng Diyos, pero kung ito'y ating pinagsisikapan, kakagagpuitan ng Panginoon. Ano man nagagawa natin, hayaan natin ang Panginoon ang magpala dahil sa ating mga ginagawa. Be generous.
pagbabago ng buhay. At ikatlo, makita natin dito ang kahabagan at kapangyarihan ni Jesus. Wala na po makapagligtas ni sino mang tao, gaano mang kataas ang tao yan, presidente man siya ng isa pang bayan na maaaring sa pinakamataas na reliyosong tao, pero walang ibang makapagligtas kundi tanging si Jesus lamang. Hindi nakapagligtas ang mga pinuno ng reliyon dito, ang mga Pariseo at mga Eskriba. Hindi yun ang sinundan ni Zacchaeus, kundi ang sinundan ni Zacchaeus ay ang tamang Jesus, ang tamang tagapagligtas. Kay Jesus tayo sumunod, sapagkat siya lamang makapagbabago ng ating buhay. At panghuli, makita natin na ang totoong kaligtasan ay may patunay ng totoong conversion. Totoong conversion. Nakikita natin si Zacchaeus ito, jealous siya, faithful siya sa kanyang sarili. Loyal siya sa Panginoon. Hindi niya sinasabi sa mga tao, simula ngayon, ako'y mamimigay ngayon. Hindi. Sinabi niya, Lord, ibibigay ko ang kalahati ng aking kayamanan. Nais na ang Panginoon ang magbigay sa kanya ng approval. Nais na ng Panginoon ang siyang maluwalhati sa kanyang gagawin. Hindi tayo gagawa pa ipakita sa mga tao, nagbigay ako. Hindi tayo papakita sa mga tao na ako'y mababait. No. Gawin natin ito sa Panginoon. So, mga kapatid, naman, tulong sa atin, aral sa atin, tanging si Jesus ang ating pagsikapang kilalanin. At sa kabila nun, si Jesus naman ang katatagpusay sa iyo pa. Tayo na lang.